kumalat sa iba't ibang panig ng Maynila ang balita tungkol sa paghahanda ng isang hapunan ni Don Santiago de los Santos o kilala sa tawag na Kapitan Tiago. Nabalitaan mo ba ang pagtitipon na gaganapin sa tahanan ni Kapitan Tiago? Oo naman, at ang hindi makadalo sa pagsasalong-salo na iyon ay mawawala ng katayuan sa lipunan. Buena Binida, mga binibini. Kinalagal ako makita kayo rito. Tuloy kayo. Noong dumating ako sa Pilipinas at nadestino ako sa maliit na bayan, at pinaglingkuran ko ito ng 3 taon. Mahal na mahal ako ng mga tao. At kailangan kong lumisan at lumipat sa mas malaking bayan sa San Diego. Wala kang makikitang masayang tao. Pinagsilbihan ko ng 20 taon. Alam ko ang mangyayari doon dahil nangungumpisal sila sa akin. Kamakailan lamang, kailangan ko nang lumisan at ako na mismo ang magsasabi sa inyo. Ang mga Diyos ay mga tamad! Sa iyong pag-alang, Padre, sinasabi mo bang ikay naninirahan sa bayan ng San Diego? Ngunit ano ang iyong dahilan sa paglisan sa bayan na iyon? Hindi naman sa ganon. May reliyon man o wala, ang bayan ay naliligaw na ng landas. Mas sinusuportahan na ngayon ng mga gobernador ang mga erehe. Kapag ang pare nagtapo ng katawan ng erehe. Panganin, ngunit anong iyong ibig ipiwating, Padre? Sa labas ng sementeryo, wala ni isa ang may karapatang mangialam. Naintindihan mo na ba ang munting Tinyete Guevara? Ang iyong mga sinabi sa mga sandaling ito ay nagpagkakalit sa akin. Ikaw ay magsisisi sa iyong mga sinambit. 2 tao ang pumasok sa loob ng bulwagang pinagdarausan ng pagtitipon. Kasama ni Kapitan Tiago ay si Crisostomo Ibarra. Magandang gabi, Ginoo. Magandang gabi, mga padre. Ikinagagal ako ipakilala sa inyo, si Don Crisostomo Ibarra. Magandang gabi, Padre Sibilio. Ikinalulugod ko ang makilala ng Padre Garso, kaibigan natin. Kailanman hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Sa hapagkainan ay naghanda ng tinola na ikinagalit naman ni Padre Damaso. Ito lamang isang matigas na lieg, isang pakpak at sayote. Gaano ba katagal nung nagpaalam ka sa bayang ito? Mahigit 7 taon. Sa 2 taon, di na ako nakatanggap ng balita mula sa aking bayan. Para akong dayuhan na walang alam kung paano at kailan namatay ang aking ama. Alin man sa mga bansang Europa ang iyong pinakagustuhan? Bukod sa Espanya na pangalawa ko ng tahanan, ay alin man sa mga bansa sa malayang Europa. Nakapaglakbay ka na pala ng lubos? Bago pa man ako pumunta sa isang bansa, ay sisikap kong tulasin ang kasaysayan nito at ang paginagirapan ng mga tao. Yan lamang ba ang iyong tutunan sa iyong paglalakbay? Lumayo ka pa at nag-aksaya ng yaman? Ay tulutan niyo kong magpaalam, ngunit kailangan ko nang umalis. Para sa karangalan at Pilipinas at Espanya. Masyadong nagalit at nalungkot si Ibarra sa kanyang nabalitaan. Binata, mag-ingat ka, matuto ka sa nangyari sa iyong ama. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba nabalitaan? Tinanong ko po si Don Santiago, ngunit ipinagpapakasin pa ito. Alam niyo ba ito? Naniniwala ako, katulad ng nakarami, siya ay namatay sa bilangguan. Sino pong namatay sa bilangguan? Ang iyong ama, nakakabigla na hindi mo alam ito. Sa uling sulat na natanggap ko mula sa kanya, sinambit niya roon hindi na siya sa sulat mo. Sinubok niya patuloy ang ating pag-aaral. Kung gayon, sinulat niya ang lihim na yon bago siya namatay. Sa bilis ng panahon, nag-isang taon na rin namin siya inilibing sa bayan. Alam mo ba ang rason kung bakit siya namatay? Sa kagalang-galangan ng kadahilanan ng iyong ama, isa sa mga pinakamayaman na lalaki sa loob ng San Diego. Ang sitwasyon ay lumala sa kadahilanan na hindi niya pang-umpisa kay Padre Damaso. Sa pagkagalit ni Padre Damaso, gumawa siya ng patamang sermon sa simbahan tungkol sa iyong ama. Hindi ito pinatulan ng iyong ama dahil sa malalim niyang paniniwala. Ano ba ang kanyang paniniwala? Nagkaroon siya ng sariling mahigpit ng kakudahan ng moralidad. Kapag ba ako nagkasala sa mata ng Panginoon, pagkaloob niya kaya ang kanyang kapatawaran? Sa pamamagitan ng pagbibigay ko ng regalo, sa kura paroko at sa pamumutisal ko dito. Ang sabi niya, sa aking pananaw sa inyo, hindi maiwasto ang isang kasamaan. Sa pamamagitan ng paggawa ng isang kasamaan, at lalong hindi humingi ng tawad habang lumulong. sa
sa pananaw ng aking ama, walang bisa ang pangungumpisal. Hindi naman sa ganun, ngunit ang para sa kanya pangungumpisal ay isa lamang paraan ng simbahan upang ito ay mapayapa. Senyor, ayos na lamang ba? Ang maging isang erenye, kung saan ito ay malaking disgrasya. Lalo na sa oras na ito, kung saan dapat tayo ay gumagawa ng isang magandang palabas tungkol sa tribusyon sa relihiyon. Sinubukan mo bang tulungan kayo? Ginawa ko na ang lahat, ngunit hindi ito naging sapat, masyadong tiwali ang pamahalaan. Binata, tumungo ka ng Santiago para sa mga detalye. Tukod na dinan. Ang mag-asawang sina Kapitan Tiago at Pia Alba ay hindi nagkaroon ng anak, at sila ay pinayuhan ni Padre Damaso. Ang mapapayo ko sa inyo ay magtago kayo sa Ubaldo. Mananangin kay San Pascual, Nuestra Señorita di Salabao at Santa Clara. Hindi naglaon ay naglihi at nagdalang tao si Pia Alba. Amor, Maria Clara ang iyong ipangalan sa ating anak. Palagi mo ipaalala sa kanya na mahal na mahal. Ngunit ito ay namatay sa panganganak niya. Maria? Maria! Gumising ka na at maaga pa tayo magsisimba ngayon. Maagang nagsimba sina Maria Clara at kanyang tiya Isabel, ngunit nagmamadali nang umuwi si Maria Clara. Habang naghihintay kay Ibarra si Maria Clara ay nagtatahi ng nukbutang sutla upang hindi mainip, habang si Tia Isabel ay nagwawalis ng kalat sa labas. Magandang araw po, Tia Isabel. Magandang araw rin sa'yo, Tito. Andyan po ba si Maria? Tatawagin ko lang sandali at hintayin mo na lang sa azotea. Maria! Maria! Crisostomo. Maria! Hindi pa rin tumuko kasi yung lalaki Maria. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Bolero ka pa din. Marahil maraming magagandang babae sa ibang bansa ang nahulog sa pambobola mo. Ibig kong malaman naman na napakapalad ko dahil sa mga. Mapalad dahil sa mga babae mo. Hindi sapagkat ipinapasya ng aking mga magulang na ako ay ikakasal sa pinakamagandang babaeng nakilala ko. Lagi mo ba ako naiisip? Lagi kitang iniisip, hindi naman kita makakalimutan ba? Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Sa bawat akbay ko, ikaw lang naman nagbabawas ng lungkot sa nararamdaman. Hindi ako makapaglayad katulad mo. Hanggang dito lamang ako sa Manila, Antipolo at San Diego. Alam mo yan, marahil sa daming magagandang lugar na iyong napuntahan at magagandang babae na iyong kasilayan ay nalimutan mo na ako. At itong huling sulat na binigay mo sa akin nung umalis ka. Ano bang laman ng sulat ko? Huwag mo kong hawakan. Ito ang huling sulat na iniwan mo at tinago ko. Dahil ito na lamang ang huling alaala na iniwan mo sa akin nung umalis ka. Ipamanhin mo, Maria, ngunit kailangan ko na umalis. Ito bulaklak, ialay mo sa pantod ng iyong magulang. Maraming salamat, adios Maria. Muchas gracias, mahal ko. Paalam na mahal kong Crisostomo. Pagkatapos ng pag-uusap ni Ibarra at Maria Clara, ay naglakad-lakad si Ibarra at namangha sa tanawin ng Maynila, at naalala niya ang tagubilin ng kanyang gurong pare. Ang karunungan ay isa sa tao. Huwag mong pakalimutan ilay, matatang mo na may puso lamang. Pinasikapan kong ito sa iyo ang aking nalalaman. Upang isalin mo naman sa mga masisunod. Ginto ang sinadya ng mga banyaga sa iyong bayan. Kaya ika'y paroon naman sa kanilang bayan upang tuklasin ng ginto. Gayunman ay unawain, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Naabutan ni Padre Damaso na paalis sina Maria Clara at ang kanyang tiya Isabel papuntang Beaterio. Magandang umaga sa inyong mga senyoras, saan inyong paroroonan? Kukunin ko lang po ang aking mga gamit sa Beaterio. Tingnan natin kung sino ang susunod. Nagbigay galang si Kapitan Tiago na makita niya ang praile. Subalit hindi siya pinansin.
May pag-uusapan tayo mahalagang bagay. Tayo na sa iyong tanggapan. Matapos na pagdarasal ni Padre Sibilian ng umagang iyon, ay kaagad na tumungo siya sa kanilang korporasyon. Naparito ako upang kausapin kayo tungkol sa inyong bilin. Kabulaan ng lahat ang natanggap nating balita. Ibarra ay isang mabuting tao. Ang maidaragdag ko pa po ay si Maria Clara, ang anak ni Kapitan Tiago, na mapapangasawa ni Ibarra. Siya ay mayaman at hindi niya gugustuhin na magkaroon ng kalaban na maaaring makahadlang sa kanyang kayamanan at kaligayahan. Kung gayon, si Ibarra ay buong-buo magiging atin. Ngunit lalo makakabuti sa ating korporasyon kung siya ay magiging kaaway. Napagsabihan na kita, Santiago. Alam mo kung anong ibig kong mangyari. Lahat ng ito ay maaari sanang maiwasan kung naisagunin mo lang sa akin agad. Kung hindi ka lang sana nagsinungaling sa akin nung itinanong ko sa iyo ang bagay na ito, sikapin mong huwag na maulit ang mga ganyang kabalbalan. Pagkatapos mag-usap, ina Kapitan Tiago at Padre Damaso ay pinagpatay ni Kapitan Tiago ng kandila na sinindihan ni Maria Clara para sa paglalakbay ni Ibarra. Ang San Diego ay isang karaniwang bayan sa Pilipinas na nasa isang baybayin ng isang lawa, at dahil sa kabaitan ni Don Rafael Ibarra ay umunlad ang San Diego. At sa bayan ng San Diego ay mayroong mga maituturing na makapangyarihan at mayaman. Isa na rito si Don Rafael Ibarra. Ako, si Don Rafael Ibarra, ang pinakamayaman sa San Diego. Ngunit, hindi nakapagyan. Tuwing ako'y darating, agad-agad may orkestra ang sasalubong sa akin. Ako nga ba ang pinakamakapangyarihan dito? Ngunit sunod-sunuran lamang. Ako si Padre Damaso, ang dating Cora Paroko ng San Diego. Ano ba ang pinagkaiba namin ni Padre Salve? Ako ay malupit! At ako naman ay di bihirang manakit. Ako ang pinakamakapangyarihan sa San Diego dahil ako ang Cora. Ikaw, makapangyarihan? Ako ang tunay na makapangyarihan. Araw ng mga patay at bumisita si Ibarra sa libingan ng kanyang ama. Mayroong 2 tao ang makikitang naguhukay ng isang paglilibingan. Maya-maya ay unti-unting napuno ng mga tao ang sementeryo. Si Ibarra at ang kanyang utusan ay hinahanap ang puntod ni Don Rafael Ibarra na kanyang ama. Ngunit ay hindi nila ito nahanap, kaya sila ay nagtanong sa isa sa mga sepulturero. Magandang araw. Magandang araw din sa inyo. Ano ang aking itutulong? Maaari mo bang ituro sa amin ang hilingan ng Diyos? At tinutukol mo ba ang isang puntod na maraming halaman na nakatanim? Oo, yan nga. Ngunit aking itong sinunog. Ano? Bakit mo ito sinunog? Dahil pinabiutos lamang ito sa akin ng Cora. Sinong Cora ang iyong tinutukoy? Padre Garrote, Ginoo. Kung ganun, pwede mo bang ituro sa akin itong kawalan ng bangkay? Paumanin, ngunit wala na rito ang bangkay. Agad na nagalit si Ibarra sa kanyang nalaman tungkol sa bangkay ng kanyang ama. Mariin ang titig ni Ibarra kay Padre Salve na agad niya itong sinugod. Anong ginawa mo sa aking ama? Anong ginawa mo sa aking ama? Hindi akong gumawa, si Padre Damaso na aking pinalitan. Agad naman itong natauhan at tuloy-tuloy na naglakad. Nay, tingnan mo. Ang tataas ng mga tao. Ang dali na naman ang anak ko. Anak? Pero bakit ito pala ang nangyayari? Ano po ba ibig mong sabihin, Ina? Hindi ka ba nasasayahan sa mga mata ko? Hindi naman sa gananan ako. Ngunit nababahala ang mga tao. Ngunit sa pagbabasa mo ng libro at pag-aaral, di na mo nakalimutan mo na magdarasal sa Diyos.
Hindi naman ina, nagdadasal naman ako. Anak, total, matalino ka naman. Bakit hindi ka na lang huminto sa pag-aaral? Ngunit ina, mahal ko pong pag-aaral. Nakakapag-desisyon na ako. Pumili ka, magpapari ka, o iiwan mo ang Kolehiyo de San Lucen. Ina! Huwag mo kong iwan! Dahil dito, huminto sa pag-aaral si Tasyo at niyayang magpakasal ang kanyang nobya. Hindi lang natapos ang taon ay nawala ng asawa si Tasyo at namatay ang kanyang ina. Oy, Tasyo, parang masaya ka ata ngayon ah. Opo, Kapitan, kasi meron akong hinihintay. Hinihintay ang ano? Ang unos. Ang unos? Maliligo ba kayo? Maliligo? Hindi po masama, lalo na kung nakatungtong ka sa marumi. Ngunit may mabuti akong hinihintay. Ano nga ba iyon? Kidlat ng papatay sa mga tao at susunog sa mga bahay. Sus, Maria Joseph, Santa Barbarang mahal. Palakas na palakas ang bagyo, ngunit ang dalawang batang sakristan ay nasa kampanaryo pa at naghihintay na makauwi. Mga magnanakaw. Ayun na, bilisan natin para makapunta tayo. Ganito na lang ba tayo palagi? Gusto ko nang umuwi kay nanay. Hindi na ako pagbibintangan ng magnanakaw. Hindi yan pwede, Crispin. Mamamatay tayo sa lahat sa gutom. Kuya, paano na yan? Pinagbibintangan ako ng magnanakaw ng sagristang mayor. Put 2 piso daw. Pero hindi ko naman ninakaw. Paniniwalaan ba tayo ni nanay? Huwag ka mag-alala, Crispin. Pagka uwi natin sa bahay, siguradong tutulungan tayo ni nanay. Dahil sa pinagbintangan na magnanakaw ng mga salapi si Crispin, ay sila ay pinaparasahan ng kura. Hindi mo talaga ibabalik ang pera? Hindi ko ninakaw yun. Halika nga dito. Kuya, wag mo kong iwan. Huwag, Crispin! Sa isang dampa ay naninirahan si Sisa at ang kanyang pamilya. Pero sa kasamaang palad ay nakapangasawa siya ng isang irresponsable. Oy, Sisa! Bigyan mo nga ako ng pera. Pupunta pa ako ng sugalan. Asawa ko, mabutit umuwi ka na. Patawad, hindi wala pa tayong pera ngayon. Ha? Anong wala? Wala ka talagang kwenta? Pati ang mga anak mong pabigat sa buhay. Wala ka talagang kwenta? Sa gitna ng liwanag ng buwan, patuloy na nagluluto si Sisa para sa mga kinasasabikang mga anak. Sa gitna ng kalaliman ng gabi, dumating si Basilio sa kanilang bahay. Huwag kayo mag-alala, Inay. Si Crispin na iwan sa kumbento. Naiwan? Buhay ba siya? Ayaw kami palisin ng Sakristan Mayor. Kaya sinabi ko, matayin tulad na kami ng Cora. Kaya tumakbo ako at binaril nila. At lumapli sa aking noo ang isang pundo. Diyos ko po, salamat at niligtas mo siya. Dumating si Sisa sa simbahan at bitbit ang mga prutas na dala. Saan ko pwedeng ilagay ang mga prutas na ito? Kahit saan dyan. Maaari ko bang makausap ang pari? May sakit. Si Crispin, nasasaklasiya ko ba siya? Si Crispin, hindi ba ito sa inyong bahay? Si Basilio lamang umuwi at si Crispin ay naiwan dito. Totoo, naiwan dito si Crispin ngunit siya ay nagnakaw ng maraming bagay. Kaya maaga pa lamang ay intusan ako ng pari. Huwag isumbong ang bata sa Guardia Civil. Hinang-hina at malayang umaagos ang luha sa mga mata ni Sisa.
Tahimik ang lawang minamasdan ng dalawang tao. Tinapon ang bangkay ng iyong ama. Kasama ko noon si Tenyente Guevara. Maraming salamat. Huwag po kayong pasalamat sa akin. Marami po akong utang na loob sa inyong ama. Paano ngayon nag-aaral ang mga bata? Sumusulat sila kung may magagamit at ginagawa nila ang kanilang kaya. Ilan ba ang nakatala sa iyo? 200 po ang nakatala. Ako ay napaplano ng gusaling pang-aralan upang ang mga bata sa San Diego ay makapag-aral. Sa usapan sa tribunal ay nagpaplano ang mga liberal o grupo ng mga kabataan tungkol sa gaganapin na pista. Hindi ka nais-nais ang ugali ng kapitan. Tila ay ipagpapaliban. Isang araw na lang, pesta ng San Diego. Mga Ginoo, ang layunin ng pulong na ito ay upang pag-usapan ang makapagpasaya sa pesta ng San Diego. Nangangailangan tayo ng halagang 3,000 at 500 para sa isang marangal na pesta. Ginoong Kapitan, kahit po pong huwag ng iwalda sinsa. Hindi makabulong bagay ang salapi. Sa halip ay gugol sa mga bata magagaling sa pag-aaral. Sumasang-ayon ako, ngunit iba ang nais ng ating koran. Sino bang gumugol sa pesta? Ang kora o mamamayan? Kasalanan natin lahat ito. Hindi tayo tumutol sa isang pinunong alipin. Hinanap ni Sisa ang anak na si Crispin, ngunit hindi na niya ito makita. Hoy! Nasaan ang iyong mga anak? Ikaw ba ang ina na magnanakaw? Huwag kang magsinungaling! Nasaan ang mga anak mo? Hindi ko po alam kung nasaan sila. Matagal ko na pong hinahanap ang bunso kong anak na si Crispin. Ibigay mo sa amin ang mga salaping ninakaw ng iyong mga anak. Kung hindi, ikaw ang dadamputin namin. Mga Ginoo, hindi pa magnanakaw ang aking anak. Kahit si Basilio ay walang binigay sa akin na kahit konting kusing. Kahit halugugin niyo man ang aking bahay ay wala kayong makikita. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi lahat ng mahirap ay magnanakaw. Kung gayon, dadalhin ka namin sa kwartel. Dahil sa pagkakulong ni Sisa, ito ay natuluyan ng mabaliw. Nasaan na kayo? Crispin! Basilio! Sa bahay ni Maria Clara ay nagpaplano si Maria Clara at si Ibarra ng kanilang gaganapin na hapunan. Mangyayari ng balak mo, mahal mo. Bukas bago magbukang ni Wayway ay ihanda ko ng lahat. Kung gayo'y susulatan ko ang aking mga kaibigan upang makadalo. Sikapin mong huwag makasama ang kura. At bakit?
Natatakot ako, mahal ko. Nakikita ko laging pinagmamasdan at kung siya'y kausap ko, marami siyang sinasabi na hindi ko maunawahan. Ayon kina Sanding at Anding, siya raw ay nawawala sa kanyang sarili dahil hindi siya kumakain at naliligo at nabubuhay siya sa madilim. Gawa ng paraan ng huwag siyang maanyayaan. Alam mo ang kaguluhan dito sa akin. Narito siya at mainam naman ang pakitungo sa akin. Malamig ang hangin, hindi ba kayo natatakot masipon? Ang mga dalaga at si Tia Isabel ay naglalakad patungo sa Nakakapalabo ng English sa mga natutunan pa. Huwag kayong maingay. Hindi ganyan ang mga dalagang Pilipinas sa kapaligiran namin. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay nakita ni Ibarra ang asawa ni Sisa na humihingi ng tulong. Agad naman ito tinulungan ni Ibarra. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Hindi nyo dapat piruin ng kamatayan. Paano kung ikaw ang napahanap? Kung napahamak ako at sinundan, nasapiling na ako ng aking mga pamilya. At siya nga pala, anong pangalan yung magiting naman kayo? Ilyas po. Ilyas po ang aking pangalan. Makalipas ang ilang araw, tumungo naman si Ibarra sa bahay ni Piloso Potasio at kinausap tungkol sa mahalagang bagay. Ipagpamanili po ako, nabalaw pa kayo sa inyong ginagawa. Siya nga po, may kaunti akong sinusulat, subalit hindi naman ito minamadali. May paglilingkod ba ako sa inyo? Marami po. Bakit niyo po sinusulat ang hieroglify ko? Upang hindi nila maunawaan ang aking sinusulat. Ngunit bakit ayaw niyo pong maintindihan kayo sa inyo? Sapagkat ang sinusulat ko ay para sa mga sumusunod na salin ng ating lahi. Ano po ba ang sadya niyo sa akin? Nais ko po kayong kausapin tungkol sa mahalagang bagay. Dadakip po ba nila ang masawing palad na iyon? Silyas po ba inyong tinutukoy? Paano niyo po nalaman ito? Nasabi po sa akin ng paraluman ng Guardia Civil. Sino po ba ang paraluman ng Guardia Civil? Ang asawa ng Alperes na hindi ninyo nanyahan sa pistang bukid. Kumalat sa bayan na ang naganap tungkol sa buhaya kahapon ng umaga. Ang nasira kong ama ay sumasangguni sa inyo at dahil sa inyong mga payo, siya ay napapunto mayroon na mga pumalit na balak na isang magtagumpay. Ang panukala po ninyo ay pangarap po, pangarap ng isang baliw. Sumangguni kayo sa kora, kapitan, at sa lahat ng makapangyarihan. Maaaring bigyan kayo ng masama at walang kabuluhang payo. Ang hindi pagsangguni, di nangangahulugan ng pagsunod. Magkunwari kayong ginagawa ang nararapat. Sinunod ni Ibarra ang payo sa kanya ng pilosopo. Bago gawin ang nasabing pagtatayo ng paaralan, ay idinaos ang paglalagay ng pundasyon at palitada. Magana ang paghuhugos niyan? Ganito o yun. Kahit sa kaunting pwersa lamang, kaya kong maitaas, maibaba ang mabigat na batong ito. Isang tao lamang upang malinya ng maayos ang batong ito. Mahusay bata, saan ka natutong ng ganitong arkitektura? Namatay po ang aking ama sa pagtatrabaho sa mga Ibarra. Senyor, sa kanila ko po ito natutunan. Oo ba kayo, senyor? Kung hindi ko panutos ang pagulog ng bato. Nagulat ang lahat nang nahulugan ng bato ang taong dilaw, dahilan ng kanyang pagkamatay. Huwag mag-alala, ligtas ako. Nako, ang tao nahulugan ng bato! Ali kayo! Hanguin niyo ang bangkay niya dito. Ako nang bahala sa kanyang libing, nakapasawing palad. Kailangan imbestigahan natin yung pangyayaring ito. Huwag na, mahal ng Talde. Kahit gumawa tayo ng pagsisiyak sa wala namang mangyayari. Hayaan na lamang natin na bigyan siya ng maayos na libing. Kahit siguro pumuti na ang aking buhok, wala pa rin tayo makikita kasing bait ni Don Ibarra. Siyang tunay, isa talaga napakabait na tao. Masamang simula.
Senyor, may gusto po kumausap sa inyo sa labas. Sino siya? Hindi po siya nagpakilala pero ang sabi niya ay kilala mo daw siya. Sige, papasokin na siya. Ilyas, tuloy ka. Hindi ko ay nakalang ikaw ang darating. At mag-usap tayo. Patawad, senyor, pero dapat mag-ingat na kayo. Marami kayong lihim na kaaway. Hindi lang ikaw na nagsabi sa akin yan. Marami pa silang nagtatago sa likod ng nakangiting mukha. Isa na ang taong madilaw kanina. Patawad, ngunit nagkakamali kayo. Sana lagi niyong paghandaan ang bawat sandali. Upang paniguradong naghahanda na sila upang mapuksa ka. Buena, senyor. Aalis na ako. Maraming salamat po. Wala ka magpasalamat kasi niligtas mo aking buhay. Magkita pa ba tayo ulit? Bakit hindi niyo pagpatuloy ang inyong pag-uusap? Nabanggit sa akin na gusto mo ang mga tao nakatulong, katulad ng arkitekto at reverensya. Nakakatawa ang mga taong kumuha ng serbisyo sa isang arkitekto. Nagpapakita lamang ng mga kamangmangan ang isang Indio. Ako lamang ang bumuhit ng plano ng simbahan iyan. Subalit, ang ipinapatayong gusali ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto, ang isang paaralan ay binubuo na 4 na pader at isang bubong. Sandali lamang, Padre Damaso. Magbabayad ang lahat. Ngayon pa lang ay pinaparusahan ng isang ama ng isang ulupong. Nangangamatay sa loob ng ilang buwan at walang higaan. Sa sobrang galit ni Ibarra ay hinawakan niya ang leeg ng pare upang hindi ito makakilos at saka iniamba ang matalim na kutsilyo. Utang na loob. Sa siyang demonyo na nagbanal-banalan. Sige ko naman dapat siyang mamatay. Huwag, senyor! Huwag yung hayaan magkasala kayo sa Diyos! Pagdasal ka na sa lahat ng santo mo, Padre. Makita na natin kung dugo o lusa ang dumadaloy sa ugat mo. Rizos, tumawag! Para sa akin, maawa ka sa kanya. Isang araw, sa opisina ng bagong dating na Kapitan General. Don Ibarra, ang nakalita ni Padre Damaso. Opo, at ang napatawan ng excomunion. Papasukin mo siya. Gusto ko siyang makausap. Isang karangalan na makilala kayo, Senyor Ibarra. Umupo ka. Ninunat niyo po ako sa inyo kabaitang General. Sa bansang ito, hindi ako tinuturing mabuting tao. Tungkol sa pagkaalita niyo ni Padre Damaso, sinisigurado ko sa iyo, hindi ka magagalaw ng mga pare. Hanggat akong namumuno sa bansang ito. Gracias, General. Alam ko na kung bakit kayo pinupuri kahit sa Madrid dahil sa inyong kausayan. Pagpalain nawa kayo ng may nakal. Bueno, may pupuntahan pa akong mahalagang bagay. Maraming salamat at nakausap kita, Don Ibarra. Sige po, General. Alis na po ako. Maraming salamat din po. Mula sa araw na ito, Alcalde, inihabilin ko sa ilalim ng iyong proteksyon, Senyor Ibarra. Ipaalam mo ito sa Alperes at suportahan mo siya sa kanyang handing kain. Masusunod, General. At maraming salamat. Ng Alperes, makikita si Doña Consolacion na nakadungaw sa bintana at narinig niyang umaawit si Sisa. Vamos, maganda ikaw! Guardia, el no me entiende. No hace falta ser español. Kumanta ka! Kumanta ka! Huwag ka nang kumanta. Nakapi sa akin ang tulang iyan. Pagkainan ay naghanda ng tinola na ikinagalit naman ni Padre Damaso. Sige na yan! Dalay mong baliw na ito. Pakainin mo siya ng mabuti. At bukas ay hatid natin siya sa bahay ng Ginoong Ibarra.
Dali-dali sina Kapitan Tiago at si Tia Isabel upang salubungin ang kanilang bisita na si Don Tiborcio at ang asawang si Doña Victorina at kasama rin si Linares. Pinapakilala ko sa inyo si Don Alfonso Linares de Espadaña. Siya ay inaanak na kamag-anak ni Padre Damaso at tanging galing na lahat ng mismo. Magandang araw. Sayang at kung maaga-aga sana ang pagkakasakit ni Maria. Narinig mo ba yung pinsan? Hindi ka rin buwang tahanan ng iyong pinalig. Sinasabi sa iyo, Don Santiago, na ang aming pinsan ito ay kaibigan ng mga duki at ministro sa Madrid at malimit kumain sa bahay ng Conde del Campanario. Saan ko po kayo matutagpuan si Padre Damaso? May liyang magdala para sa kanya. Siya sana ay sasadyain ko kundi sa pagkakataong ito na ako'y naparito. Nasa bayan sa ngayon at mamaya'y naparito. Tingnan natin si Carita. Alang-alang lamang sa inyo, ang asawa kong ito ay hindi gumagamot kundi sa matataas din na tao noong siya ay nasa Madrid. Pinusuhan ni Don Tiborcio si Maria Clara. Mga sakit ngunit mapapagaling ka sa umaga, likin at gatas. Girable de Alde at 2 pildoras di Sinagos. Gagaling ka, Carita. Lakasan mo ang iyong buko. Ang sadya namin ay kamutin ka at ipakilala sa amin. Si Padre Damaso ay tuloy-tuloy sa katre ng may sakit at saka hinawakan ang kamay ng dalaga. Anak ko, hindi ka mamamatay. Si Doña Victorina ay ipinakilala si Linares kay Padre Damaso. Ikaw ba ng anak ni Carlicos? Ngunit hindi kita nakilala. Dangan kasi hindi ka pala sinilang mo ako yung balik sa Espanya. Sinasabing ihanap kita ng mapapasukan at asawa. Sa papasukan ay madali. Marunong ka ba mabasa ang sulat? Ako po ay nag-aaral ng pagkamananangkol sa Universidad ng Central. Diaz, hindi ko akalain para kang naiinggit ka. Binigyan kita ng isang babae. Oo, isang babae. Hindi po naman ako nagmamadali, Padre. Halika at kausapin natin si Santiago. Samantala si Elias naman ay kinakausap ang isang kaibigan sa isang gubat. Alam ko, tutulungan tayo ni Senyor Ibarra. Ay paabot niya ang hinaing sa Kapitan General na malapit sa kanya. Hindi ako kumbinsido, lalo't na siya ay isang mayaman. Ang halos lahat ng mayaman, walang inatupag kundi magpayaman pa. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na gawin ang mapayapang planong ito. Kung maisasagawa ito, maiwasan ang pagtalak ng dugo. At kung hindi ka magtagumpay, Kung gayon, ilalagay ko ang aking sarili sa ilalim ng iyong pamamahala. kung gayon, ipakilala mo sa akin ang iyong mga kasama at ang kanilang sariling sinapit sa kamay ng malupit sa Espanya. 4 na araw mula ngayon, magpadala ka ng taong magpakita sa akin sa may bayan ng San Diego. Sasabihin ko sa kanya ang makukuha kay Senyor Ibarra. Kung payag si Senyor, makukuha natin ang hustisya. Kung hindi naman, ako ang unang malalaga sa magsikang ito. Maghihintay ako, Elias, para sa payapaan at kalayaan. Sana ay magtatagumpay ka sa iyong mga binabalak. Magkakaroon ka ng mas malaking laga ng ating payag ka ba sa aking pari? Opo, ako bahala. May papangako mo ba na walang ito sa akin? Hindi na yung dalawa lamang. Mamamatay po ako kapatid ko. Umayag ka bang kapatid mo sa plano, Lolo? Hindi pa. Bakit? Bakit ka tumatanggi, Marcelo? Dahil mapangalit ang pinamata. Siyang tunay, Lucas. Lucas, mahiramin mo naman ako ng tira. Kahit 4, 3 o 2 pilis lang. Babalik ko ito. Pero hindi sa akin ang pera nito. Lalaan lamang ito para sa mga tao sa sangayan sa plano. Patawarin niyo ako, ngunit hindi ko kayo mapapahiram. Tatanggapin ba natin? Oo. Ngunit sabihin na natin kung ilan ang makukuha natin. Bawat isa sa inyo ay tatanggap ng 30 piso at 10 piso sa bawat namahayan nito. At kung magtagumpay ito, lahat ng sumali ay tatanggap ng 100 piso.
mayaman si Senyor Ibarra, tandaan ninyo. Kung gayon, ay payag ako. Ako na rin, Lucas. At nang sumunod na araw, naglalakad ang mag-asawang di Espadanya sa lansangan. Tumitingin-tingin sila sa mga bahay ng mga Indyo. Sa Indyo lamang ang maaaring tumira, mga walang panggalang, hindi man lamang marunong magbigay pugay sa ating mga makalika. Nagkasalubong ang mag-asawa at ang alperes, ngunit tinignan lamang sila nito at saka umalis. Napadaan ang mag-asawa sa bahay ng alperes. Huwag kang mag-skandalo, kakaniya sa mga tao. Mabagkakalaya sa kung ayaw mo tanggal yung istito mo! Kayo, kinaingitan ko? At bakit? Kinaingitan ko nga pala ay Napakagandang tanawin, dalawang doon yung walang galang nag-aaway sa mismong bintana ng bahay ng alperes. Ano kaya ang kahinatan niyan? para sabihin ko sa'yo, Doña Alperes, hindi ako probinsyana kagaya mo. Sa sobrang sopistikada kong tao, walang nakakapasok na Alperes sa tahanan ko kundi naghihintay lang sa pintuan! Hindi nga nakakapasok ang mga Alperes, kundi ang mga pilakyo na tulad ng iyong asawa. Oo, bababa ako. Bigtaan siya ako! Gusto mo ng gulo? Aba, pabibigyan kita. Yenta ka! Tuloy-ura ka! Labay ka rin ang probinsyana! Sa konsolasyon, alam mo naman ito. Tumigil ka. Nakakaya sa mga tao. Ibili mo yan ng disenteng damit at kung wala kayong pera, magtaka kayo sa taong bayan! May mga sundalo naman kayo! Ikaw ang bumili ng asal, mawalang modo. Natuloy nga namang mayaman, ngunit sayang sa loob ang ugali. Tumigil ka, Alperes, para makalimusta ka parang kay ganda ng iyong moral. Magsitigil kayo sa ngalan ng Panginoon. Hala! At pagsisihan nyo ang inyong mga kasalanan at siguraduhin nyo magkumpisal kayo. ¿Entiendes? Derecha! At kayong nanonood, magsiuwi na kayo! Luluwas tayo ng Manila at magsusumbong tayo sa kapitan ng Liman. At ikaw, nakakainit ka, hindi man lamang pinaglaban yung pagkalalaki mo. Dapat ikaw mo ang kansayin ng resolver o kaya sa... Alam mong hindi pa ako nakahawak ng... Nabigla si Maria Clara sa kanyang nalaman. Marahil ay magkaparehas sa mga parang hindi. Linares! Puntahan mo ang Alperes at hamunin mo siya ng sabre. Bakit doon niya pinagin? Anong nangyari? Dahil siya alam tinigan niya ay hindi iba kami. Nag-responsibilidad kong ipagtanggol kami kung hindi malalaman nila ang tunay mong pagkatao. Huwag kayong matingay, doon niya Victorina. Kung gayon, anong gusto mo mangyari doon niya? Ang pinsan kong si Linares ay hahamunin ng Alperes at kung hindi siya pumayag, huwag mo siya ipakakasal sa iyo. Bakit tumigil si Clarita? Hindi siya nasabihan sa ating pangasundo. Na hindi si Ibarra ang kanya pangasilangan din si Linares. Nagtungo naman si Padre Salves sa tahanan ng Alperes. Baing noong isang ganap na ikawalo ay sasalakayin ang konbento at tapayin ang mga Kastila. Magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa. Sino taong huliin ko? Uminahon kayo. Dapat ay paghandaan ang mapagsalakay nila. Padalhan niyo ako ng Guardia Civil at pasalit na bandayan ang mga daungan. Kailangan maging maingat kayo upang sila'y makamit. Tungkulin niyo iyan at sapagkat kayo makakatanggap ng medalya at magtagumpay kayo sana. At hindi niyo makalimutan pag-ibig ng ako. Dali-dali namang pumunta si Elias sa bahay ni Ibarra. Sapagkat isisigaw ang iyong pangalan na mga maging na bayaran. Huwag na kayo magalinlangan pa. Anumang oras ay maaaring sumiklang ang pag-aalsa. Kailangan ninyong umalis. Sana ko pupunta, pinag-iintay ka sa atin. Kahit saan lugar, sa Manila o sa bahay ng mga pangyarihan. Upang hindi na masabi kung may kinalaman kayo. Alam mo kung magsusumbong ng pag-aalsa. Tumakas at maghintay kung ano ang mangyayari. Yan ang gagawin mo. Sa Maria Clara, hindi, mabuti pang mamatay na lang. Tumando ako ngayon. Yan ang kasalanan nila.
ganti. Pagkatapos ng labanan ay may 2 namatay at 1 naman ang nabilanggo. Buong tapang nananlaban at naguto sa mga samahan na tumakas. Ano ang pinangako sa inyo ni Crisostomo Ibarra para sa lakayin ang kwartel kagabi? Iginanti lang namin ang aming ama sa pinatay niyo sa palo. Hanapin niyo ang 2 kong kasama. Pinihulog namin kahapon sa bangin sa Namabulok. Doon sila sa nabubulok. Sinong inyong mga kasabwat? Dalhin yan sa mga bangkay. Kilala mo ba sila? Walang nakuhang impormasyon ang Alperes kay Tarsilo. Mabilis na sumasagwan si Elias patungong San Gabriel at kasama nito si Crisostomo Dadalhin kita sa Ibarra. bahay ng isa kong kaibigan sa Mandaluyong. Ihatid ko doon ang salapin ninyo na itinago ko. Magagamit nyo iyon sa pag-ibang bansa. Ang ibang bansa? Sa ibang bansa ay makakabuhay kayo ng tahimik. Pinahiga ni Elias sa bangka si Ibarra upang hindi siya makita ng bantay. Saan ka patungo? National ko po ang Tora at ang mundo sa Manila. Maaari ka na magpatuloy. Sige, salamat. Nakita ni Maria ang pahayagan na nagbabalitang nalunod si Ibarra. Natakot ka, no? Hindi mo inaasahan pagdating ko. Nandito ako para masaksakan ang kasal mo. May sakit ka naman ba, anak? Bakit ka namumula? Wala ka na bang tiwala sa inaama mo? Sabihin mo sa akin kung anong nangyayari sa'yo. Mahal ba ninyo ako? Tulungan mo ang aking ama para di matuloy ang aking kasal. Ibig kong mabuhay para marinig kahit paano ang mga bagay kong ispan. Pero ngayon patay na siya. Bakit pa ako mabubuhay at magpapalala? Di hamak na nakahihigit, sinunales tayo. Maaari akong magpakasal kaninumang noong nabubuhay pa si Crisostomo. Wala namang gusto ang ama ko kundi malalaki ugnay sa mga nasa poder. Ngayong patay na siya, walang sinumang patawag sa akin na asawa. Kumbento o sementeryo lamang ang aking pagpipilitan. Anak ko, patawad, hindi ko sinasadya ang kaluluwa ito. Ibig ko lamang nabigyan ka ng mabuting kinabukasan at kaligayahan. Ito'y dahil mahal ko. Mahal mo pala ako. Huwag mo hayaang habang buhay akong maging malungkot. Matay na siya. Ibig ko na rin mamatay o maging madre. Isang madre? Isang madre? Hindi mo lamang alam, anak ko. Ang buhay na misteryong nakakublis sa pader ng kumbento. Matanda na ako, Maria. Hindi na kita mapapangalagaan. Pati ang kaligayahan. Bumili ka lamang ng iba pa. Mahalin mo ang binata kahit sino man siya. Huwag lang ang kumbento. Ang kumbento o ang kamatayan. Diyos ko, pinaparusahan mo ako. Pagpalain mo ako, anak. Hindi ko gusto mamatay ka. Magmamadre ka? Diyos ko, talagang narito ka nga. Nagpaparusa ka. Samantala ay nakauwi na si Basilio kasama ang sugatan na si Elias at tinatnan niyang wala na sa katinuan ang ina. Sinong babaeng iyan? Dahil sa walang kain at sa natamong sugat ni Elias ay unti-unti na siyang nawalan ng malay.